So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. Welcome back na naman muli sa ating YouTube channel. So, ngayong araw, another update about West Philippines yung nating mahal. So, mukhang painit na to ng painit, men. So, ang video ito ay mula kay Melb's Castle. So, meron na pamagat na China Minister hinamon ang US? Question mark. Nagkasagutan, nagkainitan. US Major General pumalag. Warning ng China. Nako. Palag na palag yan, no? Kala mo naman talaga, no? So, bago natin simulan, Melb's Castle, support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, pamagat ng video ito, China Minister hinamon ang US. Nagkasagutan, nagkainitan. US Major General pumalag. Warning ng China. Nako. Ay, nako. So again, Melb's Castle, Filipino AC. So like, comment, share, subscribe. Start. Pang pinagbantaan ni Chinese Foreign Minister Wang Yi si US National Security. Again. Ulit. Harap-harapang pinagbantaan ni Chinese Foreign Minister Wang Yi si US National Security Advisor Jake Sullivan. Matapos yan ng pahayag kahapon ng US Indo-Pacific Command, hindi nagugustuhan ng China na magpapadala ang US ng warship para tumulong sa disputed waters sa South China Sea. Kailan ba nagkagusto yung China sa mga pinagagagawa ng Pilipinas na lalamang sa kanila? Never naman, di ba? So ang gagawin na lang natin dito, wala kaming paki sa gusto nyo or hindi nyo gusto China. Bansa namin to, kami masusunod dito, teritoryo namin yung WPS, o kaming mandara. Galit na ako. Daw susuportahan ng Amerika ang magnanakaw na Pilipinas. Nananawagan ng Chinese minister na kung ayaw ng Amerikang lumala pa ang tensyon, lumayo-layo kayo sa South China Sea. At sa bukod pang pagbabatikos ng China's defense, US raw ang utak ng lahat ng panggugulo. Inuutusan ng Amerika ang Pilipinas na labanan ang China. Hindi rin pinilagpas ng Chinese military ang pagpapalipad ng Philippine Air Force NC-212I. Spy raw to at may kasama pang F-22 Raptor. Napaka-unprofessional daw nito. Magpasalamat pa daw ang US at Pilipinas na hindi pinasabog ng China ang ating mga aircraft. Magpasalamat kami dahil hindi nyo pinasabog o hindi nyo lang talagang kayang pasabugin. Wag kami sir. Puro lang kayo tapang-tapang. 后边捣乱的呢是谁呢？一个是美国，第二个呢是美国又拉上他的小兄弟。总的来讲叫什么呢？叫域外国家。它域外国家在挑衅，主要还是针对中国吧。美国他搞所谓的叫航行自由行动，这个自由行动完了以后，到我们这个南海岛礁附近临近海域和上空进行抵近侦察，进行军事活动。前一段 Parang nag-aaral lang to mga general to para agawin yung WPS eh. 那不是又有飞机到了我们南海啊？我们南海的这个飞机，我们自己的战机对它进行这个驱离嘛？他认为我们什么又是不专业了，又是什么？我认为呢，就是太专业了。我们如果不专业了，就撞上它了，就是因为我们的飞行员是按照这个合法合理合规，按照规则。Idinipensa naman ni US Security Advisor Jake Sullivan ang Pilipinas na China ang tunay nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Nagpapalitan nga ng manghang na salita ang dalawang matataas na opisyal. Pati ang Pentagon na tanong na rin sa deployment ng warship. Nakadepende daw sa Pilipinas kung ano ang ipapadala sa China. Mag-request daw ang AFP at handang ibigay ito ng Amerika. So, posibleng tayo talaga ang nag-request ng long-range ballistic missile na kayang pasabugin ang Chinese territory. Nakahanda raw ang Pentagon na mag-supply ng armas sa ating. Admiral Pajaro said recently that the US could... Wala na. Iiyak na naman yung China sa sasabihin nito ni, sir. Ay, nako China. Sobrang pakialam meron nyo kasi. Escort Filipino vessels during resupply missions, that this would be within the bounds of the Mutual Defense Treaty. I wanted to know if that's consistent with the Secretary's thinking. Yeah, thanks, Noah. What I would say is that the Philippines remains the lead for its own operations in the South China Sea, and we continue to provide significant advisory support in addition to our efforts to help modernize the Philippine military. And so, as allies, we continue to stand with the Philippines, given especially the PRC has consistently. Grabe, sobrang magpasalamat talaga tayo guys na up until now is wala talaga, willing talagang mag-stand yung US sa atin. Grabe, sobrang laking biyaya na nun, men. Kasi can you imagine Philippines without US, men? Tapos yung kalaban natin China. Ano na lang yung gagawin natin? 'Di ba? Magpapaalipin na lang tayo. Ibibigay na lang natin kung ano yung gusto nilang kunin. Ika nga ni PRRD. You can make us province. Payag kayo nun, Philippines, China province. Grabe.
consistently prevented them from executing lawful maritime operations in the South China Sea. And so our commitment to that alliance is ironclad. As you know, our governments have close continual consultations, so any military support would be at the request of the government of the Philippines. And in that light, Admiral Paparo simply called it an option within the context of consultations. So you're saying that if they requested such military support, that could be on the table for consultation, that wouldn't be an immediate closed door? Well, again, without getting into hypotheticals, I think as allies, it would require consultation between our two nations. Ang yayabang nitong Chinese panay sisi sa Amerika, hindi pa nga sumasama at takot na takot na. Papaano pa kaya pag sumama talaga ang mga yan? Ano sa tingin nyo ang kakalabasan nun? I-komento sa baba ang salo. So yun lang naman, according to Melv's Castle, ano kaya ang kahahantungan nito if ever na sumama talaga yung US sa sa gagawin natin siyang resupply mission But anyways, before tayo mapunta dyan, Melv's Castle, support nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, don't forget to like, comment, or subscribe to our YouTube channel, Filipino IC. So yeah, kayo, ano masasabi nyo doon? For me, I think kapag sumama yung US dyan, of course, magkakaroon talaga yan ng tension. Diba? Kasi syempre, pride na din yan ng China. Though, sabihin natin na takot yung China sa US. Pero syempre, wala talaga malalaban talaga yung China dyan. Kasi yung pinaniniwalaan kasi nila, sila yung nasa tama. Diba? Na nanghihimasok yung US dito. Ang question lang natin dito, if ever na sumama ngayon US dyan, tapos, syempre, yung China, alam naman natin yung mechanism ng China is, kung hindi bangga, is water cannon. Ngayon, hindi ko ma-imagine kung ano yung gagawin ng US kapag water cannon sila ng China. Diba? Kasi hindi naman kagaya yung US sa Philippines na parang iniinda lang eh. Diba? Do you think maiindahin lang yun ng US? Sobrang labo doon, di ba? Kaya parang, grabe, ano kaya, ano kaya yung mangyayari dyan? If ever na, sabihin na natin na kapag pupunta yung US doon, hindi sila magdadala ng baril. Pero, do you think hahayaan lang ng US yun? Kaya siguro, ito yung tinitingnan ng government natin ngayon, ng AFP natin, kung dapat ba talaga nating isama yung US? Kasi kung halimbawa ngayon, yung Pilipinas, kapag kinakana sila ng China, iniinda lang eh. Hindi pinapalagan go to diplomatic protest. Yung Amerika, anong gagawin nila? 'Di ba? Yung AFP natin, parang siguro ngangaba sila na baka biglang matriggered yung US ba? Pero I think yun naman talaga yung 'di ba? Yun naman talaga yung main goal natin na masubukan talaga yung yung angas ng China, hanggang saan nga pa talaga yung angas niya. Kaya niya bang makipagsabayan sa US? Pero syempre, since sobrang dami natin na parang nag-agree tayo na ipasama na yung US dyan sa diba? Kaya nasabihin natin na hindi papalag yung China. What if lang ba, lagyan din na rin ng konting chance na what if papalag yung iwa-water cannon ng Bisaya talaga. Iwa-water cannon ng China yung US. Diba? Do you think hindi babalikan ng US yun? So, yun lang ba? Parang, tayo na kapag sasama na yung US dyan, expect na talaga natin na dyan magsisimula na talaga. Magkakagulo na talaga. Kaya siguro yan yung dahilan kung bakit hindi pa inaalaw ng AFP natin na sumama yung US sa mga resupply mission natin. So, yun kayo. Ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, thank you so much for watching. Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.